Right, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, hello. Alright, kaya ngayon po ay araw po ng Biyernes, tulad po ng ating naipangako, na ang programa po ay tuwing Biyernes po ng alas 8 po ng gabi. Ang programa pong mga tinig sa ilang, Bible News Now. Biblical na, historical pa, scientific na, may kasama pang timeline or good arrangement. Ayan. At syempre, palagi natin sinasabi na ang programa pong mga tinig sa ilang ay ito po ay hindi relihiyon. Hindi ho tayo nagtatayo ng relihiyon at hindi ho tayo nagpapatawag na pastor. Dahil meron na pong pastor sa ating panahon, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Ayan. Kaya, standby po mga kapatid ha. Tingnan mo na, kukuha lang ko ng tubig. Ayan. Okay. Meron tayong sasagutin na tanong, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ito po ang nagtanong sa atin pong Facebook page po. Ang tanong ho niya ay basahin natin. Si Rolly Nate, 7 mata daw po ng Diyos ay ang Holy Spirit. Ayan. At ang 7 mata Espiritu ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo po. Ang dalawang saksi daw po ay nakadamit ng sako ay tumutukoy kina Moises at Elias po. Ayan. Yan po yung ating sasagutin mamaya. So 3 po ito lahat. Yan, mag-message lamang po ang mga nandyan para kayo po ay ma-shoutout mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Yung 7 mata ng Diyos ay ang Holy Spirit po. At ang 7 Espiritu ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo po. Ayan, babasahin natin mamaya. Yung kanyang katanungan, kung ang 7 mata ba ng Diyos ay ang Holy Spirit, 7 Espiritu ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo po. Dalawang saksi, si Moises ba o si Elias? Ayan, maya-maya po atin pong sasagutin yan sa pahintulot po ng ating mahal na Panginoong Hesus, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ganun pa man, meron po tayong paksa na pag-aaralan sa araw na ito, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ang ating pong pag-aaralan ay tungkol po dito sa mga pamahiin. Ayan, yung tinatawag na tradisyon. Yung tinatawag din po na salit-saling sabi. Ayan, dahil katulad nga po nung mga nakaraan, meron pong tinatawag na Valentine's Day. Ayan, araw ng mga puso. At nasabay po doon sa tinatawag naman na Ash Wednesday, yung naglalagay po rito ng uling na may cross. Yung ginagawa po ng mga Katoliko. Atin pong pag-aralan maya-maya ng konti. Kung yan po ba ay dapat pang isagawa ng mga kapwa Kristiyano, yung sumasampalataya po kay Jesus Christ. Ayan. Atin pong aalamin mamaya yan sa pamamagitan po ng pagbabasa po ng Biblia. Ayan. At ang ikalawa po ay itong kung pantay ba ang Panginoon Diyos. Kung sila ba ay magkapantay? Itong Ama, Anak at Espiritu Santo, sila po ba'y magpantay? Kung pantay sila, saan po sila pantay? Ano po ang pagkakapantay nila? Ayan, yan po ang ating pag-aaralan. Andyan na po si Brother Manolito Fajardo. Ayan, at andyan po si Brother Chandler Rodriguez. Maraming salamat po, kapatid at kapwa ko Kristiyano. Ayan, mga kapwa ho natin yung Kristiyano. Diyan po yan sa, hindi ko po maalam kung saan si Brother Manolito Fajardo, Paki-message po sa akin kapatid kung saan po kayo. Si Brother Chandler po ay nasa Hong Kong. Ayan. At
ano po, laloobin ng Panginoon Diyos na tayo po ay mabigyan ng mga maraming biyaya pa at pagpapala. Ayan. Kaya tuloy-tuloy lamang po. Good timing lagi, no? Naloko na. Okay, salamat po kapatid. Okay, ang programa pong Mga Tinig sa Ilang ay ito po ay mag-aapat na taon na. Tuwing Biyernes na lamang po tayo dahil tayo po ay kinakapos na po ng oras dahil ang atin pong sinasakyang motor ay atin pong pinapagawa. Ayan, nabutit magagawa na. Kaya nahihirapan pa ako sa biyahe. Ayan. Tuwing Biyernes po ito ng alas 8 ng gabi, tulad po ngayon na Biyernes, ay ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral ng mga salita ng Panginoon Diyos. At syempre, yan po ay sa tulong po ng ating mahal na Panginoon. Sa Kanya po lahat ng kapurihan. Hindi dapat natin siyang kalimutan, maging ano pa amuan ang ating ginagawa sa ating buhay. Dapat meron tayong tinatawag na Jesus Christ. Ayan. Ang kanyang banal na pangalan ni Jesus Christ. Ano man po ang ating ginagawa, dapat lagi natin siyang inaalaala. Dahil doon po tayo, doon tayo nakasandal sa kanyang banal na pangalan. Okay. Siguro mas mainam na balikan muna natin yung nakaraan nating paksa, pasensya na kayo mga kapatid dahil mayroon pong nagbabantay sa atin na tungkol po sa mga siguro pwede sa aral na lang ni Pastor Jacob Santos, dahil bagamat marami po ang mga naibalita sa atin tungkol po doon, nakikiusap po kasi ang nakikiusap po talaga na mas magainam wag na lang daw dahil baka daw madagdagan pa ang kanilang problema, alalahanin, hayaan na lang daw para makamove on na yung umalis, para makamove on na raw po siya. Siguro pwede sa aral na lang. Huwag tayo maging tulad sa kanya na wala ng tigil. Pero sa aral, hindi tayo maaaring mawala doon. Tulad kanina, o kahapon, na sinasabi po niya na ang Panginoon Diyos daw po ay, hindi natin nadagdag, Ang Panginoong Jesus daw po ay may mga, nakakalungkot talaga, Ito babanggitin ko po Si Jesus Christ daw po ay merong hindi alam. Naku po, naloko na. Mga kapatid, si Jesus Christ meron daw pong hindi alam. Idadagdag pala natin yan, hindi ko lang nabasa kaagad dito sa ating naisulat na paksa. Totoo kaya yon? Si Jesus Christ merong hindi alam? Ayan, yan ang natutunan natin sa mga nakaraang mga pastor, nakaraang mga ngaral. Tulad po ng ang dating daan, si Ka Eli Soriano, na sinasabi po niya na si Jesus Christ ay meron ding namang hindi alam. Tulad po ng nakasulat sa Mateo 24:36. Ito basahin natin Sa sa Tagalog po ng King James Version na tinagalog. Ito basahin natin sa isang talata po ng Mateo 24 at ang talata po ay 36. Sabi dito, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ayan, yan po yung nakasulat. Turo sa atin yan dati, tayo po isang dating daan pa, na si Jesus Christ, meron daw pong hindi alam. Yan, gaano kaya katotoo yun? Na hindi alam ni Jesus Christ, ng ating mahal na Panginoong Hesus, ang hinuhulaan po sa Biblia na hindi niya alam na yung kanyang pagdating. Alam nyo, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, siguro ipagpaumanhin natin sila dahil hindi talaga nila alam ang kapangyarihan ng Holy Spirit na nandyan kay Jesus Christ. Biruin nyo nabuhay po ang patay.
Yan, gumaling po ang mga iba't ibang uri ng sakit. Isang salita lang niya, meron siyang ginagawang instant healing. Ayan. At dapat tayo ay sumampalataya na si Jesus Christ ay talagang nasa kanya ang Ama. Kaya nga niya nagagawa ang mga bagay na yan kasi nasa kanya ang Ama. Ibig sabihin, sinabi po niya, dito sa Juan, basahin nga ho natin para meron tayong idea. Ayan, sa Juan, ang kapitulo po ay 10. At ang talata po ay 30. Tingnan natin mga kapatid, Ito po ang nakasulat. Sabi po niya, ako at ang Ama ay isa. Ayan, andyan din po si Brother Balong, Kalamaan, dyan po sa Makati. Yan, kapwa rin ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay. Ayan, dito po may sinasabi ang Panginoong Hesus na ako at ang Ama ay isa. Kaya ho niya sinabi na ako at ang Ama ay isa kasi nga po, ang kanyang ginagawa, ang kanyang ginagawa, yun din ang ginagawa ng Ama. Ayan. Ano ba ibig sabihin? Basahin nga natin ng mga kapatid, yung pangyayari, kasi dapat chronological reading Ito, marami dito nagkamali, kasi binasa lang nila kaagad bigla, putol kaagad, ako at ang Ama ay isa, ang Ama ay isa kaagad at si Jesus Christ. Basahin nga natin. Sa 25 tayo magsimula. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ayan, kasi tinatanong siya rito kung siya na daw ba ang Kristo. Dapat sabihin niya kung siya ang Kristo, si Jesus Christ. Kaya ang sagot ng ating mahal na Panginoon, ayan, sabi niya, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kaya naman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin. Ninuman, ang aking Ama. Yan. Na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay isa. Meaning, ang ibig sabihin po niyan, yung mga ginagawa ni Jesus Christ, yun po ang nagpapatunay na nasa kanya ang Ama. Guided siya ng Panginoon Diyos. Yan. Ayan mga kapatid, dapat ganun magbasa ng Biblia, Dapat klarado. Marami nagsasabi na ang Ama, Anak, isa, ang Holy Spirit, isa. Hindi ganun. Ibig sabihin, kaya sinabi ni Jesus Christ, ako at ang Ama ay isa, kasi yung mga ginagawa niya nagre-reflect sa kanya yung ginawa ng Ama nung mga nakaraang panahon. Mga ninuno ng Israelita sa panahon po ng pag-alis nila sa Ehipto hanggang makarating siya sa lupang pangako, marami pong mga kapangyarihang pinapakita ang Ama doon. Ayan, ngayon dumating na po ang Anak. Ayan, ganun din po ang kanyang ginagawa. The same lang po. Kaya sabi niya, ako at ang Ama ay isa. Saan sila isa? Doon po sa mga ginagawa nila. Para makilala siya na siya po ang Kristo. Siya na yung pinadala. Ngayon, ang topic kasi ganito. Ang ating ibabalita. Meron kayang hindi alam si Jesus Christ? Tulad ng binasa natin kanina, tungkol doon sa hindi alam ni Jesus Christ, yung pagdating niya, yung kanyang pagdating, yung kanyang muling pagbabalik. Basahin nga natin uli. Sa 36 po, talatang 36, Mateo 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging anak man. Ang anak po na binabanggit si Jesus Christ. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Yan, ibig sabihin, hindi alam po
ni Jesus Christ yung kanyang pagbabalik. Ayan. Ayan, ako po. Ang dami bang mga nagkamali dyan sa mga ganong inang problema talaga kapag hindi nauunawaan. Alam nyo ho, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hindi ho totoo yun. Na hindi alam ni Jesus Christ yan. At 100% alam na alam ni Jesus Christ. Wala hong pinagkaiba yan doon sa gradual healing ni Pastor Jacob Santos at saka sa progressive healing niya versus instant healing. Na kung saan dapat maniwala tayo, sumampalataya tayo na ang lahat ng pinagaling ni Jesus Christ ay lahat yun instant. Kasi nga po, nasa kanya ang Ama. Kailangan maipakilala siya na sa iyong anak, anuman ang ginagawa ng Ama noon, siya rin ginagawa niya ngayon. Ibig sabihin, sa panahon nila, the same lang po ang kapangyarihan. Ayan, nasa kanya ang Ama. Ngayon, alam nyo ba, logic lang naman eh. Si Jesus Christ, hindi niya alam ang muli niyang pagbabalik? Ano kaya ang meron sa salitang ito na dapat nating maintindihan? Bakit sinabi niya na ni ang anak man? Teka muna. Alam nyo, magagamot yan eh. Ibig sabihin, masasagot yan ng aklat pa rin po ng Biblia, ang Panginoon pa rin po. Timeline pa rin po ang kailangan dyan eh, yung pagkakasunod-sunod pa rin. Ayan. Takbo na naman tayo nito sa Apokalipsis. Nandun na naman yung sagot eh. Sa aklat ng Apokalipsis. Ayan. Kasi nga po, doon tayo dapat mag-focus. Ano ho? Doon sa aklat po ng Apokalipsis. Inuman ako ng tubig. Isa pa. Okay. Ayan. Sige, siguro unahin na natin to, ano, mga kapatid, kasi meron pa tayong sasagutin at may dalawa pa tayong tatlong paksa sa lahat ito eh. Okay. Doon po sa aklat po ng Apokalipsis, ano ho, meron na po doong nabuksan na po ni Jesus Christ yung ang 7 selyo. So alam na po niya. Ngayon, siyempre, ang sinasabi dito kasi si Jesus Christ po ay meron po siyang laman, buto at dugo. Hindi pa po siya nakakakit sa langit nung sinabi niya ito eh. Ibig sabihin, yung pagiging tao niya, hindi po niya alam. Yan ang alam ng iba. Yan ang kanilang paliwanag. Pero tandaan natin, puspos na po si Jesus Christ ng Holy Spirit. Huwag po tayong maniniwala na hindi niya alam. Brother Vincent, ikakalabanin mo ba ang nakasulat? Si Jesus Christ na mismo ang nagsabi niyan? Kakalabanin mo ba na siya mismo ang nagsabi niya na ni ang anak man? Yan ang ating sasagutin ngayon. Ngayong gabi, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ganito kasi yon. Ayan. Kasi ganito yon. Ang salin po ng Biblia, ayan, saan na ba yung kopya ko nito? Napakarami ko pong kopya nito. Hanapin ko lang po ha. Teka lang sandali ha. Nandito yata sa ano eh. Tinatago ko kasi ito eh. Ayan. Okay. Yung salin po ng Biblia, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, dapat, alam din natin na ang salin po ng Biblia, syempre, nakasulat po yan sa Hebreo, Aramaiko, at Griego. Ayan. So, the first translation ng Biblia ay na-translate po sa English, ano ho? Bali,
malamang sa malamang, panglimang salin po, ano? Hebreo, Aramaico, Grego, Latin Vulgate, at saka English. Yung kauna-unahang salin po ng Biblia ay salin po sa English na ang Wycliffe Bible. Yan, panlima po yun. Talagang, yan po ang garantisado. Panglimang salin po at English po kaagad. Ang katunayan, ang Wycliffe Bible po ay pag inyo pong nakahanap po kayo ng aklat na Wycliffe Bible, mali-mali pa po ang doon ang spelling. Ayan. Kaya inayos po yan. Diyan po nanggaling ang King James Version sa Wycliffe Bible. Kaya marami nagsasabi na napakainam basahin ang King James Version kasi nga medyo medyo mais-ais siyang ang salin niya. Hanggang sa dumami po ang mga salin. Ayan. Tingnan natin babasahin po natin kung ano po ang nakasalin sa mga Tagalog na translation tungkol po sa Mateo 24:36. Ang sabi dito, uulitin natin, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ibig sabihin, hindi daw po alam ang pagbabalik ni Jesus Christ, ang mga anghel sa langit, ang anak, kundi ang ama lang. Sa ibang salin po ng Tagalog pa rin. Sa Magandang Balita Biblia naman, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. So, nandun po talaga ang pangalang anak. Ayan. Sa ibang salin din po ng Tagalog, nandun din po ang sulat ng anak. O ngayon, pasimulan natin, mga kapatid, sa Geneva Bible. Ito pong Geneva Bible o Geneva Bible ay naisulat po ito ng 1599. Medyo mais-ais din ng konti. Sabi dito, sa Book of Matthew, chapter 24, verse 36. Tingnan natin kung nandoon yung anak. Ito po ang ating mababasa. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Ayan, yan po yung nakasulat sa Geneva Bible. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Sabi ni Jesus Christ, kahit daw po ang mga anghel, hindi alam, wala naman nakalagay na anak. Ayan. Wala pong nakalagay na anak. Nung maisalin na po sa Tagalog, meron na pong kasamang anak. Ngayon, tatalakayin natin uli. So, basahin natin uli. Ayan. Dito naman sa isa pang salin. Sa Amplified Bible. Kasi, meron din tayong salin yan Amplified Bible naman. Sa chapter 24 po, Book of Matthew, verse 36. But of that exact day or hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son. Ayan, may nakalagay po na Son, nor the Son, but the Father alone. Pagdating po sa Amplified Bible, meron na pong binanggit na anak. Kaya lang, meron siyang paliwanag dito. Dito sa binabanggit na Son. Ang ibig sabihin po, in His humanity. Yan, yung kanyang pagkatao. Ibig sabihin, may laman, may buto at may dugo. Ibig sabihin, tumutungpak ito sa paniniwala ni K.L. Soriano nung mga panahon na yon at ni Pastor Jacob Santos na talagang hindi alam ni Jesus Christ kung kailan siya darating. Pero nung nakakyat sa langit, siyempre alam niya na yon. Ayan, nandiyan po ang aking mahal na anak, si Bibialin. Ayan. At nandiyan din po si Sis Opie dyan sa Makati. Ayan, mga kapwa nating Kristiyano ay Kristiyano. Diyan din po si Brother Reds Prudente. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Sino pa po ang nandyan? Maaari po kayong mag-message at pwede na rin pong magtanong. Kung meron pong bagong pumasok,
at nakikinig po sa programa, maaari po kayo magtanong at kayo po ay sasagutin ng live. Hindi po katulad ng programa po ni Pastor Jacob Santos na pag nagtatanong, gusto mo pag ikaw may itatanong sa kanya, ilalagay kanya sa bandang dulo ng oras, mga 10 minutes o 5 minutes, mga ganon. Ay hindi niya na masasagot. Sasagutin niya by the next day na. So pag-aaralan muna niya. Ang ibig sabihin nun, hindi niya kayang sagutin. Ayan, hello. Nandyan din po si Brother Chrysler Malonzo. Ayan, dyan po yan sa Pampanga. Kompleto na ho ha. Andyan si Brother RG Pineda. Nakita ko rin po kanina. Mga taga Pampanga po. Andyan si Brother Chrysler. Dyan naman po sa Angeles, Pampanga rin. At si Brother Chandler. Ayan, mga kapampangan po natin kapatid at mga kapwa natin Kristiyano. Yan po ang ibig sabihin. Andyan si Michael Bambito. Nandyan na rin. Ayan. Yun po ibig sabihin na hindi, sabi po niya, hindi daw po alam ni Jesus Christ ang kanyang muling pagbabalik. Yan po ay maling paniniwala, maling aral po yun, na hindi alam ni Jesus Christ ang kanyang muling pagbabalik, na nakasulat po sa aklat po ni Mateo 24:36, ang kanyang muling pagbabalik, sinasabi nila hindi alam. Hindi rin po natin sinasabi na kinokontra ang sinasabi ni Jesus Christ. Kundi pinag-aaralan po natin yung mga nakasalin o mga salin ng Biblia. Yan. Pwede pa kayong magtanong. Gabi, 2 oras bago matapos ang programa. Ayan. Hindi pa yung 10 minutes na lang bago matapos ang programa, sa bandang dulo ka dadalhin, ano? Talagang wais eh. Alam niyo mga kapatid at mga kapwa Kristiyano na talagang mayroon lang pumipigil sa akin eh. Kaya hindi natin masasabi yung bagong balita. Ano ho, talagang nag-iingat eh. Dahil parami na po ng parami ang mga umaalis. Yan. Tama, pag-akyat na ng Panginoon sa langit, alam na niya. Katunayan, bumabalik siya na sa mga alapaap ng langit. Ayan. Okay, yan po yung pag-aaralan natin mamaya. Ha? Kasi, Brother Boy at Benny, ang ating pong stand dito, hindi ho tayo naniniwala na hindi alam ni Jesus Christ yung kanyang muling pagbabalik nung siya po'y nasa lupa pa. Dahil puspos po yun ng Espiritu Santo eh. Meron lang po talagang problema sa mga nagtuturo. Kaya tayo, naturukan na injection na tayo, na pag-akyat ni Jesus Christ sa langit, alam niya na kung kailan siya babalik. Kasi umakyat na eh. Hindi ho ganun eh. Maging po si Jesus Christ sa lupa pa lang, hindi pa siya nakyat, alam na ho niya yun. Huwag ho tayong maniniwala sa mga sinasabi ng mga pastor na yan, na hindi alam. Kailangan bumilib tayo kay Jesus Christ. Kailangan sumampalataya tayo sa Kanya ng buong puso. Tandaan ho natin, si Jesus Christ, puspos na po ng Holy Spirit. Grabe na po ang kapangyarihan niya noon. Kaya, alam na ho niya yon kahit hindi pa siya nakaakyat sa langit. Kaya lang, may problema kasi dito po sa mga binabasa natin. Ayan. Naturuan tayo ng mga pastor na hindi alam, kaya ayun, nasanay tayo, maging sa pagbabasa ng Biblia, naturuan din tayo ng putol-putol, yung hindi dire-diretso. Ayan. Kaya ayun ang nangyari. Biruin nyo po, may Holy Spirit na si Jesus Christ. Mamaya, pag-aaralan natin, mahaba-haba pa naman ng oras. Ayan. Yung binasa natin, yung po yung Geneva Bible. Medyo matagal na rin pong salin yun eh. Wala pong nakalagay doon na anak sa salin na English na yun. Walang nakalagay doon. Ang nakalagay lang doon, tao. Mga tao hindi alam. Si Jesus Christ, tao po yun eh. Yan. Kaya lang, siyempre, may Holy Spirit yun. Ibang klase yun. Bakit kaya sinabi ni Jesus Christ yun? Maya-maya, pag-aaralan natin. Isa pa. Nagbasa tayo ng salin ng Biblia.
sympathizers. Yan. Magbasa pa tayo ng Biblia na magpapatunay na yung salin po ng Tagalog nagkaroon na po ng anak. Ayan, ang katunayan, basahin natin dito sa sa Magandang Balita Biblia. Ayan, 24:36, ito po ang ating mababasa. Kasi sabi niya, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Tapos meron siyang close parenthesis na sinasabi, ito ang kanyang sinabi, o maging ang anak, o maging ang anak man. Sa ibang manuskripto'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Ganun po eh. Ang manuskripto'y, ang ganung pananalita, hindi nakasulat yon. Ibig sabihin, pagdating sa Tagalog, nadagdagan ng anak. Ngayon, nakabasa na tayo ng isa pang salin ng Geneva Bible. 1599 po yun na isalin. Yung Geneva Bible, wala pong anak na nakasulat doon. Kaya tama, yung salin po ng Magandang Balita, na inireport niya na ang iba sa ibang manuskripto hindi nakasulat ang ganon, yung anak. Pagdating naman sa Amplified Bible, meron na nakasulat na anak, kaya lang may paliwanag din siya. Meron din siyang paliwanag na sinasabi, in His humanity. Hello. Ayan. Yung kanyang pagiging tao. Okay, ngayon, dito naman po, sa isa pang salin ng Biblia, sa Contemporary English Version, may ganun din po, may Son din na nakasulat. May paliwanag siya na sa ibang manuskripto hindi rin ito nakasulat yung Son, yung anak. Ayan. O ngayon, dahil ang pinakamatandang salin ng Biblia, salin po sa English, doon natin babasahin yung panlimang salin. Sa Hebreo, Aramaico, Griego, Latin Vulgate, at itong translation na po sa English translation na panlima. Walang iba kundi ang Wycliffe Bible. Basahin natin ngayon kay Wycliffe sa Biblia ang sinalin ni Wycliffe. Ito po yung ama ng Reformation na isinalin po niya sa English, itong galing po sa Latin na salita. Yung Tempera Bible. Ito po. Okay, basa tayo. Sa Wycliffe Bible na po ito. Ito yung panlimang salin. First ever na salin ng English. Ayan, dito po nagmula ang King James Version na salin ng Biblia sa Wycliffe Bible. But of that day and hour, no man knoweth. Ayan. But of that day and hour, no man knoweth, neither the angels of heaven, neither the angels of heavens, dalawang beses po niya binanggit, but the Father alone. Wala pong nakasulat na anak. Ito na po yung panlimang salin. Hello. Ayan. Kaya sa mga nagsasabi dyan na hindi alam ni Jesus Christ, maging siya nasa lupa, ang kanyang muling pagbabalik, nako, disgrasya kayo dyan. Ha? Ibig sabihin, hindi kayo believe kay Jesus Christ. Kaya alisin natin yung ating paniniwala na natutunan natin sa dati natin tagapagturo. Kahit kay Eli Soriano, sinabi niya yan na hindi daw alam ni Jesus Christ. Meron daw hindi alam si Jesus Christ. Yung kanyang muling pagbabalik. Teka muna. May Holy Spirit na ang ating mahal na Panginoon Ang katunayan na i-deliver na nga niya kay doon sa pangyayari na
nakita po ng mga alagad yung templo, diniscuss na ni Jesus Christ yun kung paano gagawin niya teka muna, bakit sinabi ni Jesus Christ yun na hindi alam? Wala naman kasi nakasali na anak Hello? Yan, di tapos na kaagad ang usapan. Ayan ulitin ko lang. Ang pinakamatandang salin na Biblia ay ang Wycliffe Bible. Walang nakasulat doon na anak, kundi mga anghel lang. Hello? Mas mahina pa ba tayo sa pagpapatong ng anang nanginginig at pasmadong kamay? Ang makakasagot niyan si Brother Michael Bambitoy. Magaling siya sa ayan. Naloko na. Ayan. Okay yan po ang atin pong sinasabi mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Teka lang, may binabasa lang po ako, isa pang salin. Okay. Binawi ni Bes mga 2020 yata. Alam na daw ng pag-akyat niya sa langit, pero ang hindi niya alam kung sino ang ama dyan sa talata. Ayan, basahin nun natin basahin natin uli. Ayan, maganda po yung ni Brother Boyd Ben binawi ni Bes ang mga 2020 yata. Alam na daw ng Panginoong Jesucristo pag-akyat niya sa langit, pero ang hindi niya alam kung sino ang ama dyan sa talata. Ganun ba? Sabi dito sa magandang balita na tayo, kasi malambot lang po ang Tagalog nito Ngunit tungkol sa araw at oras na iyan ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Yung maging anak man, mayroon po siyang close parenthesis na sinasabi na sa ibang manuskripto hindi nakasulat ang mga ito. Kaya tama nga pumunta tayo sa malalim na salin, yung pinakamatandang salin, wala talagang nakasulat na anak. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang Panginoon Diyos po ang nakakaalam. Sabi ni Jesus Christ. Kasi ganito po 'yon. Ganito po kasi ang chronological story niyan. Ang mga kausap po ni Jesus Christ diyan, karamihan po ang kanyang mga alagad. Partikular po ang mga apostol. Ang katunayan, nagtanong po ang mga apostol diyan kung kailan magaganap yung tatlo na 'yon. Ang muling pagbabalik ni Jesus Christ, ayan, ay yung unang-una, kung kailan magaganap, yung tinatawag na walang bato na magkakapatong na hindi ibabagsak sa kapwa bato. Pangalawa, yung pagbabalik ni Jesus Christ. At pangatlo, ay yung katapusan ng mundo. Ayan. Kaya natin sinasabi, yung mga bagay na yan, na naniniwala tayo, na alam na ni Jesus Christ, pero bakit gano'n ang nangyari? Kasi nga walang nakasalin. Wala pong anak talaga na nakalagay doon. Ayan, yan po ang dapat nating maintindihan. Huwag nating patigasin ang ating mga puso. Pag walang nakasulat, di wala. Huwag na tayong magpilit. Ibig sabihin, alam ni Jesus Christ yun. Ayan yung prueba na alam ni Jesus Christ. Basa. Tuloy-tuloy na po tayo sa pagbabasa. Sabi dito, ito, simulan natin sa 24 pa rin po. Lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Kasi ang ganda ng templo Tinuro po ng mga apostol, galing sa loob si Jesus Christ. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Sabi ng Panginoon, tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato
sa ibabaw na isa pang bato, lahat iguguho. O, di ba? Alam na kaagad ni Jesus Christ ang mangyayari. Nahulaan niya na eh. Kung ano po yung mangyayari dyan sa templo. O, tuloy ang basa. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Ayan, nagtanong ang mga alagad. Ito na. Kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? E ano ba sinabi ni Jesus Christ? Kasi nagtanong ang mga apostol kung kailan daw po magaganap yung sinasabi niya. Yung sinasabi ni Jesus Christ, yung ano po, yung lahat igugo, yung bato sa ibabaw ng kapwa bato. Boy Simpiters. Katulagi. Ang daming alam ni Brad Channel. Ni Buddy Chiraisa Malonzo. O yan. Palihim siyang tinanong ng kanyang mga apostol sa bundok ng Olibo. Ang sabi ng mga apostol, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Yung sinabi po ni Jesus Christ, yung pagkawasak ng templo. Yan ang unang tanong. Pangalawang tanong, ano po ang magiging palatandaan ng iyong muling pagparito? Oh, ito na, kasama doon. Yung tanong na yan, kasama na doon. So, pangalawang tanong O, pangatlong tanong. At ng katapusan ng mundo. So, ang pagbagsak po ng ikalawang templo, ang muling pagbabalik ni Jesus Christ, at ang katapusan ng mundo. Yan. Yung tatlo na yan. Okay. Tuloy ang basa. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Okay, tamo? Yan kaagad ang warning na huwag silang mailigaw. Okay, tuloy. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. So, yan po yung warning, na kinakailangan, mag-ingat. Kasi maraming magpapanggap. Okay, tuloy. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkaroon ng tagutom at lilindo sa iba't ibang lugar. Maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap tulad ng isang babaeng manganganak. Ayan, tuloy. Pagkatapos kapupuutan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksi sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga ito. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, ang matintapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Tuloy, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng bansa at saka darating ang wakas. O yan. Ibig sabihin, kinumpleto na ni Jesus Christ yung sagot doon sa tatlo na yon. Ano ba yung tatlo na yon? Yung pagkawasak ng templo, pagdating niya at katapusan ng mundo. Kailangan maipangaral muna ang salita ng Panginoon Diyos at darating na ang wakas. Makukumpleto na. At marami pa po, kung mahaba kasi masyado Yan. O ngayon, may binigay si Jesus Christ na palatandaan tungkol sa kanyang pagbabalik. Kaya sinasabi natin na alam na rin ni Jesus Christ yun. Alam na ho niya kasi wala namang nakasali sa doon Ang mga anghel lang naman ang sinasabi. Hindi siya kasali doon. Yun po ang nakasulat sa matandang salin ng Biblia. Wala ho yung anak. Sa Tagalog po, meron. Ayan. Abraham seed. Good evening. Ayan. Yan po ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano na
sumampalataya tayo kay Jesus Christ, maging siya po ay nagkatawang tao, may Holy Spirit po, alam mo niya yun. O ngayon, ito po ang palatandaan na binigay niya sa kanya pong muling pagbabalik. Kita nyo, alam na alam niya. Nagbigay pa nga siya ng palatandaan eh. O, sa 32 po. 24:32. Sabi dito, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Yan. Yung igos po ibig sabihin, magbigay tayo ng mag-aral tayo tungkol sa puno ng igos. Ano ba yung binibigay na halimbawa ni Jesus Christ? Kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Ayan, di po ba? Ganun naman talaga. Kasi ako po, may ang alam ko, yung nara yata, nara ba o mahogani, na puno dun sa tapat ng bahay namin. Lagi po yung walang dahon kapag ka malamig, tag-ulan, ang dahon po niya, kakapiraso lang. Ngayon, ang palatandaan ko po doon, kapag ka marami na po ang kanyang mga dahon, umuusbong na po ang kanyang mga dahon, malapit na po ang tag-init. Kaya ngayon, marami na siyang dahon uli. Kukuberan po niya yung yung ibaba niya. Ayan. Ako, andyan po yung anak ko si Bibialin. Nak, tanong mo nga dyan kung ano bang puno dyan, yung tinaninit yung pating dati sa tapat ng bahay. Yan, nara ba yan o mahogani? Yung dyan, yung puno na yan, na pagka malapit na po ang tag-araw, talagang dami niyang dahon. Tama-tama, sinabi ni Jesus Christ na pag-aralan daw ang puno ng igos, kapag umuusbong na po ang sanga at nagkakadahon, malapit na ang tag-araw. Ano ho? Sabi niya sa 33, gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating. Halos naririto na. Yan. Ano ba yon? Ano ba yung binigay ni Jesus Christ na palatandaan para malaman natin na malapit na siyang darating? Nagbigay siya yan tungkol sa puno ng igos, na pagka nagkadahon, alam na raw natin na malapit na ang tag-araw. O ngayon, ano ba yung mga palatandaan natin para masabi natin na malapit na? Kaya nga sabi natin, ng mga Kristiyano, relax na relax lang. Matalino na yan. Hindi na yan masyadong nababahala. Kasi, naka-ready na. Ano bang mga palatandaan? Nara, ayan, nara po. Ayan, maraming salamat anak. Nara po. Marami pong dahon ngayon at magtatag-araw na din po. Kaya ang galing po ng kahoy na yan Ayan. Naalala ko yan, pag na maraming dahon, marami pong nagpupuntahan dyan para magpalamig. Kasi ang lamig sa ibaba niyan Ayan. Nara. Maraming dahon ngayon yun kasi malapit na ang tag-araw. Yun po yung palatandaan na ibigay ni Jesus Christ. Kaya, imposibleng hindi niya alam. Kaya yung mga pastor, mga tagapagturo dyan, na nagsasabi na hindi daw alam ni Jesus Christ yung kanyang muling pagbabalik, kalokohang aral ho yun. Wala ho nakasulat sa Biblia na kasama ang anak doon. Sa pinakamatandang salin po ng translation na English, nandun po ang pangalang anak, wala tayong mababasa. Basa ulit tayo sa Wycliffe Bible. Ulitin lang natin para malaman po ng iba na hindi pa po nakarinig. Ano ho? Sabi dito, but no one knows of that day and hour. Ayan. Ito, ulitin ko lang But of that day and hour, no man knoweth, neither the angels of heaven, neither the angels of heavens. Dalawa pong binabanggit, heaven and heavens, but the Father alone. Wala pong nakasulat na son, anak. Wycliffe Bible po ang pang-5 salin ng Biblia. Hindi ho siya kasali doon. Kaya yung nababasa natin sa Tagalog, sa King James Version, na may nakalagay na anak, sa kanyang pinanggalingan na English, walang nakasulat doon. Pagdating po sa salin naman ng magandang balita, meron po siyang naka-close parenthesis
nasa ibang manuskripto hindi nakasulat ang mga ito. Yung Son. Kaya tama. Kaya, ano ibig sabihin? Alam ni Jesus Christ yun. Nagbigay nga siya ng halimbawa eh. O ngayon, ano ibig sabihin? Mali na naman. Itong aral ni K.L. Soriano dati at ni Pastor Jacob Santos na sinabi lang niya na meron daw pong hindi alam si Jesus Christ. Hello! Pastor Jacob Santos? Yari na naman yung aral mo. Nagpapanggap ka na may Holy Spirit. Hindi kita titirahin ngayon sa pamamagitan ng iyong personal. Ano ho? Pero dito sa aral, hindi ka makakaligtas sa akin. Dahil, hindi po pwede. Hindi po pwede na hindi ka, Abraham seed, mga talinghaga pala. Hindi naman po talinghaga dahil, ano naman po yun eh, dapat matalino lang sa pagbabasa ng mga salin. Alam nyo ho, hindi, napaka-easy na lang po ng buhay natin ngayon eh, pagdating sa pananampalataya. Dati-rati, hirap na hirap tayong maghanap ng salin ng Biblia, pero ngayon po, meron na eh. Sa mga cellphone ho natin, kaya napakagaling po ng teknolohiya na na-invento sa ating panahon, nagagamit natin pagdating po sa ating pong pagsunod sa Panginoon. Makahanap tayo ng genuine na salin. Mga pagtutuwid sa mga talata ng pinagbabatayan, bro, Abraham seed. Ayan, maraming salamat sa inyo Kayo na ho bahala dyan. Basta't ano man ho. Tayo ho, nag-aaral tayo ng mga talata ng Biblia na wala talaga nakasulat. Hindi kasali si Jesus Christ doon. Yung anak man, ang anak man, walang ganun. Kundi anghel lang po ang nakasulat, hindi kasali ang anak. Ibig sabihin, si Jesus Christ, nung siya po ay nasa lupa nangangaral, talagang alam niya 'yon. Hindi lang po talaga na pinag-aaralang mabuti kung ano po yung mga salin. Wala tayong dapat ipaliwanag doon. Ayan na dapat gawin. Sumampalataya tayo kay Jesus Christ. Bakit? Siya po ang sinugo ng Panginoon Diyos, ng Ama. Ayan, nasa Kanya ang Panginoon tapos hindi niya alam, ano yun? Anong klaseng pagtuturo yan ng mga pastor ngayon? Nasa iyo ang Ama, sumasayo ang Ama, napagaling mo ang iba't ibang uri ng sakit, nabuhay mo ang patay, napahinto mo yung bagyo, naglakad ka sa tubig, tapos hindi mo alam? Wow! Alam ni Jesus Christ yun. Ang binabasa lang natin sa Tagalog, nakalagay lang doon. Hindi lang natin pinag-aralang mabuti yung mga close parenthesis doon. Hindi talaga nakasulat yun. Ibig sabihin, hindi nakasulat sa ibang kasulatan, sa ibang codex, hindi nakasulat. Hindi nakasulat pero meron ho tayong pinagbabatayan, pinakamatandang salin. Ang katunayan, sa Greek po na salin, wala pa rin doon yung anak. Ayan. Wala pa rin doon yung anak. Hindi pa rin po nakasama ang anak doon. Sa Griego. Ang Griego po, pangatlong sali naman. Ano ho? Ayan. Sige po, kung may tanong, habang magbabasa lang po ako. Kasi mayroon pang nakasulat Dito uli, sa Word English Bible. Babasahin ko rin uli But no one knows of that day and hour, not even the angels of heaven, but my Father only. Kaya pag sinabing but my Father only, ang Ama lang talaga ang nakakaalam. Si Jesus Christ po, ang tanong, bakit hindi niya sinabi na ganon? Kasi nga po, ang kausap ni Jesus Christ dyan, ang mga apostol, mga Hudyo, sa panahon na yan, tinuturuan po ng Panginoon Diyos ni Jesus Christ
ang mga tao na meron pong ama. Dati-rati kasi, ang pagkakakilala nila, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, yun lang pong pakilala, walang ama. Kaya pagdating ni Jesus Christ, ini-introduce niya na ang ama. Meron na pong ama kasi nagkaroon na ng anak. Ganun lang naman kadali yun eh. Ayan, kahit po labas ng paksa, pwede naman po. Ayan. Maraming codex, hindi lang sa depende. Kasi meron akong meron akong mga salin ng Biblia dito na kung saan po yan ang galing yung mga codex na yan, ang mga salin. Yung pinaka the best na babasahin talaga ng salin ay yung panlimang salin. Ibig sabihin, parang ano yan eh. Mas mainam yung yung sariwa pa ang pagkakasalin. Di katulad sa panahon ngayon, napakarami na pong salin. Kaya pumunta na ako sa Wycliffe Bible na. Siya po yung panlima. Ayan. Hindi ko lang mabasa dito. Sa susunod, lalakihan ko ito para ito may tatlong salin po ang Biblia. Ayan. Hindi ko talaga mabasa, maliit masyado ang letra. Ayan. Yung panlimang salin ang pinakamaganda. Okay. Sige, okay na ho siguro yan. Basta tandaan ho natin, si Jesus Christ, ini-introduce po niya ang Ama. Ipinapakilala niya na meron ng Ama. Dahil nagkaroon na ng anak at nagkaroon na po ng Espiritu Santo. Ayan. Dati kasi, ang pakilala nila, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Walang nakasulat po sa panlimang salin ng Biblia ang anak, kundi puro anghel. Kaya doon tayo maniwala. Maging sa salin po ng Grego, walang ganon. Hindi nakasulat ang anak, kundi puro anghel lang. Kaya dapat mag-ingat. Okay, tuloy. Ibang paksa naman po, walang nagtanong eh. Okay, dito naman tayo sa pamahiin. Nakaraan po February 14, Valentine's Day. Ano ho? At saka nasabay po sa Ash Wednesday. Yung nilalagyan po rito ng mga Katoliko, ano ho? Ayan. Nagsabay po Valentine's Day at saka Ash Wednesday. Ang mga yan po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, maaari naman tayong sumabay dyan sa kanilang ginagawa na yan. Pero wag ho nating kapitan yan, ang mga ganong gawain. Wag ho nating kapitan, wag ho nating tangkilikin na magpupula ng damit. Tapos araw ngayon ng mga puso, tapos kung ano-ano pang mga pakulo, nagpunta ho ako sa palengke, sa Mandaluyong, Nako, sa palengke, daming nakapula. Ayun. Tapos, ako nagpa, ng blood pressure, sabi sa akin sa center, Kuya, magpupula ka ba sa February 14? Sabi ko, sagot ko na lang, wala akong damit na pula Ayan. Dapat to kasi, araw ng mga puso, dapat po araw-araw, yan sinasabi natin palagi, wala pong pecha. Pag-ibig, o kung ano pa man yan, dapat, si Jesus Christ po ang ating inaalaala, buong buhay natin. Ayan, dapat buong buhay natin puro Jesus Christ na lang. Hindi po February 14 lang kung anong petsa. Ayan. Kaya, yung February 14, araw ng mga puso, pwede tayong sumabay, pero wag tayong kumapit dyan. Ano ho? Lalo na po yung Ash Wednesday, nako, hindi ho po pwede yun. Wala ho sa Biblia yun Ano ho, wala hong inutos si Jesus Christ na gano'n
Yan. Ano ba yung awit na yun? Yung, if there are no words, no way to speak, I could still hear you. Tapos, yung ano, 'cause all I need, my love, my Valentine's. Naloko na. Woo! Okay, ano ang ibig sabihin yan, mga kapatid? Lahat po yan ay mga pamahiin. Lahat po yan ay mga tradisyon, mga salit-saling sabi. Ayan, basahin natin, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, doon nagagalit si Jesus Christ eh. Basahin po natin sa isang talata po ng Marcos. Ano ho? Aklat po ni San Marcos 7, at ang talata po 7 hanggang 13. Ito po ang ating mababasa. Marcos 7:7 hanggang 13. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Yung mga Pariseo po ang pinag-uusapan dyan. Kasi may mga katuruan na sila na ano po tinuturo nila sa mga Hudyo. Kaya ayan, nasabi ni Jesus Christ, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang sumasunod ang inyong mga tradisyon. Pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Halimbawa, inutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumais sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit, itinuturo naman ninyo na kapag sinasabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo, at marami pa kayong ginagawang katulad nito. Ang daming mga tradisyon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Ano pa po ang dapat nating maintindihan? Meron pa po sinabi sa aklat po ng Kolosas. Si Apostol Pablo naman po ang nagsabi, ano? Okay pa, ito pa, 2:8 hanggang 10 po, Sabi dito, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon. Pinag-iingat po, Yun po yung unang Kristiyano. Ayan. Relax lang po, relax lang. Kasi yung mga unang Kristiyano po yan sabi nga natin, mag-focus tayo sa sa Apokalipsis. Yan, bro, magtanong ka, baka tama ang sagot sa alam natin. Okay. 9. Tuloy lang tayo. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Kita nyo? Hindi utos ni Jesus Christ yung mga tradisyon na yan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pagkikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Kita nyo, sakop na ni Jesus Christ lahat yun Kuha na lahat. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, hanggang doon lang po tayo. Para hindi na umaba. Ibig sabihin, cover na lahat ni Jesus Christ yan. Huwag na dapat mga ituntulin, mga tradisyon na yan. Hindi na dapat natin ginagawa, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. O ngayon, ito po ang nakakalungkot, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Anong oras na ba? Ayan, kayang-kaya pa naman. Alam nyo ba na merong isang tao na nakasulat sa Biblia na binanggit ni Jesus Christ sa aklat po ng Apokalipsis? At yung tao na yan, alam nyo ba na parang ano din siya Parang
tulad din siya ni Judas Iscariote. The same lang sila, no? Kaya nagkaroon po ng pag-iingat ang mga apostol sa mga unang Kristiyano ng panahon na yon. Merong pinili ang Panginoon Diyos na isang tao na bandang huli, pagdating po ng aklat ng Apokalipsis, pinag-iingat na po ni Jesus Christ. Alam niyo kung ano yon? O basahin po natin, ha? Punta muna tayo sa Apokalipsis. Ito na po yung sinasabi natin, ito yung final book na dapat dito na tayo mag-focus. Hindi natin sinasabi na iwanan na natin yung iba pang mga aklat. Hindi ho. Kukuha lang tayo ng mga history doon. Kasi mga first Christian yun, tapos na sila eh. Kaya, ito na yung panibagong aklat na kung saan ay dapat ganun kakapal, paliliitin na lang ni Jesus Christ yung para napakasimple na lang. Ang aklat po ng Apokalipsis, nandiyan na po lahat yun. Kumpleto na. Ito, basahin natin, ha? Sa Apokalipsis po. Dos. At ang talata po'y 6. Ito po ang iglesia sa Epeso. Ayan. Alam naman natin na ang iglesia po sa Epeso ay ito po ay panahon ng mga apostol. Check yun. Kasi may chronological story po ito eh. Yung iglesia po sa Epeso. Ang tinutukoy po dito yung first Christian. Ayan. Natalakay na natin ito naman nakaraan eh. Wala namang ibang reliyon na tumatalakay dito eh. Kundi tayo lang eh. Itong programa lang na ito. Tungkol po sa 7 iglesia. Napakaganda po ng istorya nito. Kaya sinasabi natin, mag-focus na tayo dito. O ngayon, ano po sinasabi dito sa aklat po ng Apokalipsis sa 2:6? Ang iglesia po sa Epeso. Sabi dito, ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Sabi po ng Panginoon Diyos, ni Jesus Christ, sa mga unang Kristiyano po sa Epeso. Kinapupuotan mo rin tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nikolaita. Eto na ngayon. Meron ba kayong relihiyong naririnig tungkol dyan, sa pag-aaral tungkol dyan? Kung ano yung mga yan? Tandaan ho natin, ang aklat po ng Apokalipsis, yan na po ang kahuli-hulihang aklat. Tandaan po natin uli, na ang Jesus Christ po, ang ating mahal na Panginoon Diyos, si Jesus Christ, siya po ay nagkatawang tao at nangaral po ng Ebanghelyo. Nangaral po siya ng salita ng Diyos. Tapos, isinapuso po yan ng mga apostol hanggang sila po ay ganun din ang nangyari sa kanila. Pinatay din sila hanggang sa dumami po ang mga Kristiyano. Kumalat na po ang Kristyanismo. Hanggang sa nawasak na ang Jerusalem, ang ikalawang templo. Okay? So nagkalat na po ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano kung saan-saan na napunta. Okay? Karamihan po napunta diyan sa Turkey. Kaya nandyan po yung 7 iglesia. O ngayon, bago ho mangyari yon, or pagkatapos mangyari yon, kinausap na ni Jesus Christ si San Juan para ibigay naman ang panibagong aklat. Yan nga po yung Book of Revelation. Ayan. Kaya, doon tayo mag-focus. Ngayon, sabi ni Jesus Christ, kinapupuotan rin tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nikolaita. Hello. Ayan. Iglesia po sa Epeso. Ano ba ang ginagawa ng mga Nikolaita? At sino si Nikolaita? Sino kaya siya? Ayan. Meron pa po isa. Iglesia naman po sa Pergamo. Alam nyo ba na ang iglesia naman sa Pergamo, dito po nagsimula, hindi naman nagsimula, kundi dito po nag-start yung, dito po nag-start ang mga Kristiyano na umusbong uli. Kasi, ang Roman Empire po ng East, Roman Empire ay si Constantine. Kaya nagkaroon po ng maluwag na batas para sa mga Kristiyano kasi si Constantine ay naging Kristiyano.
para makuha niya uli ang West Roman Empire. Dalawa po kasi yun eh. May sinabi si Jesus Christ dito. Sa 15 po, 2:15. May ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita. So, 2 beses niyang binanggit. Church of the Ephesus, Church of Pergamum, yung mga ginagawa ng Nicolaita. Ano po ba ang Nicolaita? Ano ba yung mga ginagawa niyan? Alam niyo ba ginagawa ng Nicolaita? Yan po ang pasimuno ng mga tradisyon. Kaya sa tradisyon tayo nagbabasa kanina, sila po ay ang mga Nicolaita na yan, pasimuno ng mga tradisyon. Dumami ho sila. Ayan, dumami ho mga Nicolaita. Kaya, ayun, marami na silang alam ng mga tradisyon. Okay. Binanggit po yan sa Church of the Pergamo, na kung saan nandyan po ang mga Kristiyano lumuwag na dahil nga si Constantine. Yung pang-apat po na iglesia yan. Efeso, Smyrna, o pangatlo, Pergamo. Kasi ang pang-apat, Thyatira eh. Yung pangatlong iglesia. Ang mga Nicolaita po ay sumusunod po o yung katuruan nila, mga tradisyon. Kaya nagagalit si Jesus Christ dyan sa mga tradisyon. Kaya layuan natin yan, yung mga tradisyon na yan. Okay. O ngayon, sino si Nicolaita? Ayan. O, basahin natin kung sino si Nicolaita. Dito po sa Gawa. Saan po nagmula ang mga Nicolaitans? Mga Nicolaita, sabi ni Jesus Christ. Sa Gawa 6. At ang talata po'y 5. Ito po ang ating mababasa. Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito. Kaya't pinili nila si Esteban. Ayan, tandaan po natin, 2 karakter lang po ang binigyan po dito ng detalye. Una, si Esteban. Sino si Esteban? Isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. Yan, perfect si San Esteban. Una, si Felipe, wala na siyang detalye. Si Procoro, wala rin. Si Nicanor, wala rin. Si Timon, wala rin. Si Parmenas, wala rin. Ang pampito, si Nicolas. Ano naman ang kay Nicolas? Si Nicolas po na taga Antioquia, isang hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Yan po galing. Bandang huli, ito pong si Nicolas, ay nag-iba na siya ng kanyang layunin para sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Kaya nag-warning si Jesus Christ tungkol sa mga sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita na mahilig sa tradisyon. Yan ang dahilan kung bakit nagbigay naman ng warning ang mga apostol ng Panginoong Hesus. Nagbigay sila ng warning dahil napasok na eh. O basa. Ito po ang nakasulat sa 2 Pedro. Ayan, siyempre si Pedro yun ang nagsabi. Sa 2 Pedro 2:1-3. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Noong una daw, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan, pati ang Panginoong tumubo sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak, at marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan, at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na katang-isip. Katang-isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa ay
sa kanila ay hindi natutulog. Ayan ang sinasabi, ang warning. Pumasok na po nag-iba na si Nicolas ng kanyang tinuturo. Brother Vincent, paano ka nakasiguro? Si Jesus Christ na nagsabi Ano ba? Saan ka ba kukuha ng referensya? Kay Jesus Christ pa rin. Mayroon pang warning si Apostol Juan. Sa unang Juan 4, 1 hanggang 3, ito naman po. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Kasi kumakalat po yung yung mga katang-isip yung mga tradisyon. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila kung ipinapahayag nila na si Kristo ay dumating bilang tao. Kung hindi, gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol sa Jesus. Hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong ito darating na ngayon. Ngayon nga ay nasa sanlibutan na. Yan po yung mga warning. Dalawa na. Isa pa uli, sa aklat naman po ni San Judas. Sa 1 po, hanggang 3. 1 po, 3:4. Mga minamahal, nais ko sanang isulat sa inyo ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Yan po yung dapat na isulat ni San Judas para doon sa kaligtasang natatanggap na nila. Ngunit, ito lang ang problema. Nakita kong kailangang isulat sa inyo'y isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatay pinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Sapagat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos, binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyan katwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi niya sa nalang kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. So, ibig sabihin, nung panahon po ng first Christian, mga unang Kristiyano, napasok sila. Tapos may mga lumihis na. Ang katunayan, si Apostol Pablo, naranasan niya yun na mga tinuruan niya, mga lumihis na rin yung iba doon. Yan ang nakakalungkot. Kaya, nagagalit si Jesus Christ doon sa katuruan ng mga Nicolaita na sila po ay nagtuturo tungkol sa mga tradisyon. Hello. Ayan, di nakadalawa na tayo. Ano pa yung pangatlo? Ayun. Ito pa isa. Tama na tayo doon Ang dapat malaman ng mga kapwa-tao kung magkapantay ba sa kapangyarihan ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito pa isa Ang dami natin tinatalakay. Kasi marami po ang nagsasabi na ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo magkapantay daw. Basahin nga natin muna ang nakasulat po sa Colosas. Ito po ang ating mababasa. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, para mabilis-bilis lang po. Sa 2:5 po ng Colosas. O Pilipos po mga kapatid. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siyang bilang tao at nang siya'y maging tao.
nagpakumbaba siya, at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Okay. So, sinasabi ho dito na ang Panginoong Hesus ay hinubad po niya yung pagiging kapantay niya sa Panginoon Diyos. Ayan, ibig sabihin, pantay talaga sila. Ayan, saan po sila pantay? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, dapat maintindihan eh. Huwag ho tayong maniniwala sa sinasabi nila ng saan ba sila pantay? Siyempre, pantay sila sa pagiging Diyos. Kalagayan nila. Ang Ama, Diyos. Ang Espiritu Santo, Diyos. Ang Anak, siyempre, Diyos. Pantay sila sa pagiging Diyos. Co-equal talaga sila dyan. Pag Diyos ang pinag-uusapan. Saan sila hindi pantay, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Marami ang nagsasabi na pantay talaga. Hindi po sila pantay pagdating sa kapangyarihan. Hello! Kaya mali na naman si Pastor Jacob Santos. Sabit na naman. Ayan. Nakipantay po sa tao nung nagkatawang tao. Yan! Yan ang may logic. Nakipantay siya sa mga tao dahil pupuntahan po niya ang mundo ng mga tao. Pero ang pinanggalingan po niya, hindi po mundo ng mga tao, mundo po ng Espiritu. Hello? O ngayon, pagdating sa kapangyarihan, hindi po sila pwede magpantay. Napakarami pong talata na sisirain ng paggaganyan po ang katwiran. Napakarami. Ayan, magsisimula tayo kung ano po yung mga prueba. Ano ho? Eto, ewan ko lang kung alam ng iba nating mga listeners dyan, ano ho? O ito sisimulan ko na kasi may oras pa naman. Number 1. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Nung nilikha ng Panginoon Diyos ang langit at lupa, sabi niya rito, basahin natin sa Tagalog sa Henesis po, 1:1. Nang pasimula, likhain ng Diyos ang langit at lupa. Nilikha siya ng langit at lupa. O pagdating sa 2, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumaibabaw ng tubig. Ayan. Yan po yung binasa natin. Na lilikha pala ang Panginoon Diyos ang langit at lupa. Ang tanong, ganito, sino ang tagagawa niya? O, ayan. Ayan, ganun na kadali eh. Sino ang tagagawa ng Panginoon Diyos? Kasi sa 2 pa lang, pag-aralan natin mabuti At ang lupa ay walang anyo. Ibig sabihin, walang anyong lupa. Kasi, walang laman eh. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. Ibig sabihin, madilim hanggang sa ilalim madilim. Ayan, ibig sabihin, yung buong earth talagang ubod ng dilim. Kasi hanggang ibabaw, magmula ilalim hanggang ibabaw. Yun ang sabi ng Biblia eh. Ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. Mula ilalim hanggang ibabaw, napakadilim. Ngayon, anong nangyari? At ang Espiritu ng Diyos ay sumaibabaw ng tubig. O, ibig sabihin, kaya pala madilim na madilim, punong-puno ng tubig. Ayan, yan po yan ang setup. Lilikha ang Panginoon Diyos ng langit at lupa. Tapos ang lupa daw po, walang anyo, walang laman. Tapos madilim na madilim hanggang ilalim. Tapos ang Espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin, punong-puno ng tubig ang earth. Nandyan na pala ang tubig. Ayan. O ngayon, paano nangyari? Paano niya ginawa? O basa tayo sa 3, sa talatang 3. At sinabi ng Diyos, ano nangyari? Sinabi ng Diyos. Ibig sabihin, bibig niyang ginagamit niya. Sinabi niya eh. Ano sinabi ng Diyos? Magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Ting! O, di ba? Ganong kalakas ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Kaya hindi po pwedeng hindi alam
na kay Jesus Christ ang Panginoon Diyos, tapos hindi niya alam. Wala talagang nakasulat eh. Baka naman, malalim na, sa pinakamalalim na salin ng English na ngayon eh. Maging sa Greek, wala rin. O ngayon, ang sinabi ng Panginoon Diyos, bibig lang po niya, magkaroon daw po ng liwanag. Ang ating pong pinag-aaralan dito, yung kanilang kapangyarihan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kung pantay ba sila sa kapangyarihan? Ang sagot natin, hindi. Pantay siya sa pagiging Diyos, pero ang kapangyarihan, magkaiba sila. Ito kasi simula pa lang, bibig lang ang sinasabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Ayan, sino ngayon ang tagagawa niya? Hello? O sa 6, ganun din. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig. O yun lang, binabanggit lang niya. O sa 9 naman, at sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na sa silong ng langit. O sinasabi lang niya, nangyayari na. Ganyan ang kapangyarihan ng Panginoon. O ano pa isa? At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabini at punong kahoy na namumunga ay sa kanyang pagkakahoy. Nataglay ang kanyang bini sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. Sa 11 po yung binasa. Ayan. Sa 14 naman, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi. Sabihin, bibiglan talaga. Yan, ang pinag-uusapan ni kapangyarihan ha. Pero may tagagawa siya. Ang Panginoon Diyos. Sino kaya ang tagagawa niya? Samantalang sinasabi lang ng kanyang bibig. Alam niyo ba, nag-reflect yan sa bagong tipan. Maya-maya. O ito pa isa. At sinabi ng Diyos, 20 naman, bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay. Mga sinasabi lang, oh. Ayan. O ano pa isa? 24. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal. O 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ayan. At sinabi ng Diyos sa 29, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabini na sa ibabaw ng balat ng lupa. Ayan. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilika. At narito, napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga na ang ika-6 na araw. Oh, galing. Sinabi lang ng kanyang bibig. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ganyan po gumawa ang Panginoon Diyos. Ganyan siya magdesisyon, sinasabi lang ng kanyang bibig. Ayan. O, di ba, intindi? May tagagawa siya, ang Panginoon Diyos. Alam niyo kung sino ang tagagawa niya? Kaya tama lang sinasabi, nalalangin natin ang tao sa ating larawan. Ibig sabihin, may kasama siya. Alam niyo kung sino tagagawa niya? O basa, sa 2 po, Genesis 1:2. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. Walang anyon lupa. Bakit walang anyon lupa? Ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman kasi madilim na madilim. Hindi makita. At ang Espiritu ng Diyos ay sumaibabaw ng tubig. Ayun, kaya pala madilim na madilim, punong-puno pa ng tubig. Tapos umibabaw na ang Espiritu ng Diyos. Noong nasa ibabaw na ang Espiritu ng Diyos, anong kanyang sinabi? Sa 3, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Sino ang gumawa? O, di ba, napakasimple lang? Walang iba kundi ang kanyang Espiritu. Yung Espiritu Santo ng Panginoon Diyos. Yun ang tagagawa niya. Therefore, ang Espiritu ng Panginoon Diyos, yung Espiritu Santo, utusan din to. O, sino ang mas sigit na makapangyarihan? Sino ang authority? Walang iba kundi ang Ama. Father, ang Godhead. Hello! O yan ang sinasabi natin. O alam ba ng iba yan? Ako. Yan, sinasabi lang ng bibig ng Panginoon. Ang tagagawa niya, ang kanyang Espiritu. Sumaibabaw na ng tubig eh. O di nung sumaibabaw na ng tubig, magkaroon ng liwanag. Yun ang nagbigay ng liwanag. Yung Espiritu ng Panginoon. Alam niyo, nag-reflect pa rin yun sa bagong tipan. Ang daming ginawa ni Jesus Christ yan. Sinasabi lang ng kanyang bibig.
Ganun katindi, ano? Diba, si Jesus Christ, ganun din ang ginawa. Doon sa isang pangyayari na ang katulong ng isang sundalo. Na si Jesus Christ nga ay hindi na pinapunta dahil sasabihin lang ng kanyang bibig, intindihan niya na magagaling ang kanyang alipin. Ano ho? Yung pangyayari na yon. Command lang, utos lang. Hello? Yan ang sinasabi natin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano na hindi ganun kadali yun. Ayan. Okay. Sige mga kapatid, tuloy tayo ha. Ayan, nag-reflect po yun eh. Sa bagong tipan, yun din po ginagawa ni Jesus Christ. Kaya hindi talaga po pwede na hindi niya alam. Ayan, nilagyan lang po ng anak, ang ng anak, yung pagkakasalin sa Tagalog. Pero sa original na salin, wala talaga nun. Puro anghel yung binabanggit dun. O ngayon, ito yung sinasabi natin na nag-reflect. Di po ba yung Kapitang Romano sa Lucas 7:1? Basahin ho natin ha. Matapos sabihin ni Jesus ang mga ito sa mga tao, pumunta siya sa bayan ng Capernaum. Doon na may isang Kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Ayan. Sinugo lang ng Kapitang Romano ang mga tauhan niya. Paglapit ng mga sugo kay Jesus, timtim silang nakiusap sa kanya at sinabi, siya po'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo, sapagat mahal niya ang ating bansa. Sa katunayan nga po, ipinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga. Sumama sa kanya si Jesus, ngunit nang malapit na siya sa bahay, ay sinalubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong mag-abala. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita lamang po kayo at gagaling na ang aking alipin. Ako po ay nasa ilalim ng mga nakakataas sa akin at may nasasakupan naman akong mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ron, pupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyon. Ayan, ganun po ibig sabihin na nag-reflect po yun sa bagong tipan. Command. Ayan, hindi alam ni Willie. Ni Willie Rebillame. O Willie ni Pumuseno. Ayan, yan po ibig sabihin mga kapatid. Sinasabi lang po ng bibig ng Panginoon, ang Espiritu na po niyang gumagawa. Ganun din po kay Jesus Christ. Ang Holy Spirit po ang nagpapagaling doon dahil taglay ni Jesus Christ ang Holy Spirit. Hello. Ayan, yan po ibig sabihin na talagang hindi po pwede magpantay. Mas makapangyarihan po ang Ama. O ngayon, ano pa po ang dapat nating maintindihan? O ito pa isa. Dito po sa aklat po sinabi ni Jesus Christ to eh. Sa aklat po ni San Juan. Ayan. Sa 13:16. Ito po ang ating mababasa. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Ngayon alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Yan, si Jesus Christ na mismo ang nagsabi na higit yung nagsugo. Isinugo si Jesus Christ eh. Hello. Ayan, sa 14 po, 28, binabasa ni Pastor Jacob Santos to. Pero hindi nyo naintindihan. Sinabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama
kaysa akin. Ayan. Higit ang Ama. Yan. Kaya hindi ho sila pantay pagdating sa kapangyarihan. Pero pagdating po sa pagiging Diyos, sila po ay co-equal. Pantay ho sila doon. Yun po ibig sabihin. Ayan. Ngayon, pagdating naman ni Jesus Christ sa lupa, yun, sinabi naman ni Brother Chandler, nakipantay sa tao nung nagkatawang tao. So, pantay-pantay na silang tao. Si Jesus Christ nagugutom din, may dugo, may laman, at may buto. Yan po ang ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Okay, dami na, no? O, isa pa, yung katanungan naman, kung kakayanin pa po ito nung ating pong oras, ito po, ulitin natin ang kanyang tanong. 7 mata ng Diyos ay ang Holy Spirit po. Ayan. Sabi po ni Rolly Nate, 7 mata ng Diyos ay ang Holy Spirit. Yan po yung una. Pangalawa, ang 7 Espiritu ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo po. Yan. Ang dalawang saksi na nakadamit ng sako ay tumutukoy kina Moises at Elias. Yan po ang kanyang pagkakasabi. So, yung tatlong tanong na kanya pong sinabi, yung 7 mata ng Diyos ay ang Holy Spirit. Yan, yung 7 mata po ng Diyos, ang paningin ng Panginoon Diyos. Yun po yung Espiritu ng Diyos. Basahin ho natin sa isang talata po ng aklat po ni Zacarias. Ito po ang ating mababasa. Ayan. Sa 4 at 10 po ito po ang ating mababasa. Nag-aalala sila ngayon dahil sa mabagal na pagkayari ng templo, ngunit matutuwa sila kapag nakita nilang ito'y pinamamalaan na ni Zerubbabel. Sinabi sa akin ng anghel, ang 7 sinag na iyan ay paningin ng Diyos at lalaganap ito sa buong mundo. Okay. Yung 7 paningin ng Panginoon Diyos, sabi po, sa aklat ni Propeta Zacarias, yan po ay paningin ng Diyos o 7 mata ng Panginoon Diyos. Yan, dito sa isang salin naman ng Tagalog. Yan. Basahin nun natin. Ang mga ito ay mga mata ng Panginoon na nagpaparoot pa rito sa buong lupa. Yung mata ng Panginoon Diyos. Ayan. O paningin ng Panginoon Diyos. Nalalaganap ito sa buong daigdig. Ayon po yun sa binasa natin na salin po sa magandang balita. Lalaganap daw po ang 7 mata ng Panginoon Diyos. Ano po yung 7 mata ng Panginoon Diyos? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Okay, ang sagot po dyan nasa Apokalipsis uli. Yung 7 paningin ng Panginoon Diyos, yung 7 mata ng Panginoon Diyos, walang iba kundi ang 7 iglesia. Yan po ang sagot. Yan, madali lang naman po. 7 iglesia po ang 7 paningin ng Diyos, nalalaganap po sa buong daigdig. At nangyari na nga po yan, lumaganap na. Ayan. Yung pangalawang tanong, yung 7 paningin ng 7 daw na paningin, yung ano ng ni Jesus Christ, si Jesus Christ daw po yun, balikan lang natin. Ayan. At ang 7 Espiritu ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo. Ayan, pwede po yan na tama ang kanyang pagkakasagot. O ngayon, sa pangatlo, ang dalawang saksi na nakadamit ng sako ay tumutukoy kina Moises at Elias. Yan naman ang kanyang sinabi. Ayan. Ang sagot po dyan, hindi. Hindi po si Elias at saka si Moises ang binabanggit na dalawang saksi. Dahil ang dalawang saksi po na iyan ay meron pong natatangi na gawain. Meron pong mga batayan sa Biblia na hindi sila yan. Hindi si Moises at hindi si Elias. Dahil doon sa Transfiguration, sa pagpapalit bagong anyo ni Jesus Christ, nakita doon si Moises at Elias
gagawa daw po ng 3 kubol, ang nagsasalita po si Pedro. Hindi nga po niya alam ang sinasabi niya eh. Ayon sa ating pinag-aralan nung nakaraan, hindi nga niya alam yun eh, yung mga pinagsasabi niya. Paano naman yung nakita si Moises at saka si Elias? Eh, ang layo-layo ng panahon nila. Eh, nasabi lang yan ni Pedro dahil sila'y takot na takot. Ayaw po kay Dr. Lucas. Pero ang katotohanan po niyan, hindi po si Moises at saka si Elias yun. Yan po ay 2 anghel na barkada talaga ni Jesus Christ. Kasama niya na yun sa lumang tipan pa lang. Kasama niya yung 2 na yun. At marami pong mga talata sa Biblia na magpapatunay na hindi yan si Moises at si Elias. Eh, nakasulat eh. Kaya nga nakasulat. Pero depende po yan kung sino nagsabi. Ang nagsabi po niyan si Pedro. Kaya nga sa sinaway ng Panginoon eh. Kaya nga kinurik kaagad ng aklat po ni Dr. Lucas na natatakot sila. Ayan. Yan po ang sagot. Hindi po. Ang 2 saksi po ay ibang usapan po yun. Sabi naman ni Pastor Jacob Santos dyan, yung 2 saksi daw ay si Enoch at saka si Elias. Kasi hindi daw po nakaranas ng kamatayan. Hello! Mali po yun. Palpak pa rin na aral yun. Bakit? Eh, kung mabasa ko sa Biblia na may mga isang tao pa na hindi nakaranas ng kamatayan. Ayan. Eh, mayroon pa daw silang mga mayroon pa silang mga nakabinbin, sabi ni Pastor Jacob Santos, na mga sulat, mga talata, may sulat pa raw sila o may gagawin pa sila eh. Kaya sila hindi nakaranas ng kamatayan. Kalokohan po 'yon. Si Enoch po, hindi ho siya nakaranas ng kamatayan pagdating sa pagiging tao na may dugo, laman at buto. Kasi po, ang tao, dapat mamatay ang tao sa pamamagitan ng katandaan, sakit, o kaya pinaslang, at iba pa. Yan. Pero si Enoch po, walang ganun, walang cause of death. Kinuha siya ng Panginoon. Saan siya dinala? O di kung saan ng Panginoon, doon din siya. Sa lugar po ng Panginoon, mundo po yun ng espiritu. Bawal po doon may dugo, may laman, may buto. Kasi pag may dugo at may laman, may buto doon, sisirain naman niya ang sinabi naman ni Apostol Pablo sa Korinto. Hello. Ayan. O pangalawa, ganun din po si Elias. Wala rin pong cause of death. Kinuha din po ng Panginoon. Yan. O ngayon, ano po ang mga patunay? Ano po ang mga pureba kung ano po ang paraan bakit sila kinuha? O ano ang paraan ba kaya sila kinuha? O di po ba si Moises, ganun din. Namatay din po si Moises. Umakyat po siya sa bundok ng Nebo. Doon na siya namatay. Doon sa inilibing ng Panginoon. Pero wala pong mababasang talata na mayroong pumaslang sa kanya, namatay sa katandaan. Yan, kinuha rin po ng Panginoon Diyos yun. The same lang din po kay Enoch at saka kay Elias. Hello. Ayan, ganun po ibig sabihin mga kapatid. Kaya, hindi po si Enoch at saka si Elias. Sa mga susunod po, tatalakayin natin yan. Yung Enoch at Elias na yan. At kung sino po ang 2 saksi na yan. Kung ipahintulot po ng ating mahal na Panginoon Diyos, sa Biyernes po uli ng alas 8 po ng gabi. Sa tulong po ng Panginoon, na tayo po ipagkalooban pa ng lakas. Ayan. Kaya siguro okay na ho yan. Nakarami na tayo eh. Ang dami na nating tinalakay. Ayan. Hahanapin ko lang po yung salin pa ng Biblia na magpapatunay na doon po sa aklat sa salin ng Griego, wala ring nakasulat na anak, kundi puro anghel lang. Kaya alam ni Jesus Christ 'yon. Ayan, alam niyo ho 'yun kung kailan siya babalik. Ayan. Wala lang pong may mga nakasalin kasi na may salin kasi na anak eh. Pero sa original po na version ng Biblia, sa unang salin po sa English,
Wycliffe Bible, wala po doon nakasulat na anak, kundi puro anghel. Sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hanggang dito na lamang po yung ating live broadcast sa pahintulot po ng Panginoon sa Biyernes po uli. Ayan, maraming salamat po sa inyo kay Brother Chandler Rodriguez. Ayan, maraming salamat kapatid at pakiramdaman lang no? Ayan, talagang maraming salamat kapatid sa inyong lahat. Siyempre sa Panginoon Diyos na siyang may-ari po lang ng lahat ng bagay. At siyempre loobin po ng Panginoon na tayo po ay mayroon pang lakas panahon para makapagbalita po ng magagandang balita na nakasulat sa Biblia. At palagi po natin sinasabi, bago po tayo matulog, alalahanin po natin si Jesus Christ. Ano man po ang ating ginagawa sa ating buhay, ayan, bago matulog, halimbawa, pagkagabi, bago ho matulog, makita ho natin yung ating mga mahal sa buhay, baka makalimutan, tapikin lang muna sandali at manalangin ng kaunti. Banggitin lang po ang pangalan ni Jesus Christ kasi banal po yun ng kanyang pangalan. Yan po ang paraan ng pag-alaala sa kanya. Yan, bago matulog, Tapos, pagkagising naman sa umaga, yan, alalahanin din uli si Jesus Christ. Bago naman maligo o maghilamos, bago mag-almusal, bago kumain, bago pumasok sa trabaho, dapat laging may Jesus Christ. Kasi yan po gusto ng ating mahal na Panginoon. Gusto po niya alalahanin siya. Hindi po yung literal na iinom pa ng katas ng ubas, magpiputol-putol pa ng tinapay, inalis na nga yun Wala na nga yung mga literal na yan hindi na nga uubra yan Kasi may Jesus Christ na Sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ano yung gagawin? Yung simbolo. Ano ba yung simbolo? Yung pagkapako niya sa krus. Yung pagkamatay niya sa krus. Yun ang alalahanin. Ayan, yun ang utos niya. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Yan, huling talata po, babasahin natin sa Hebreo. Ito po ang ating pinanghahawakan palagi. Sa aklat po ng Hebreo, sa 13:15. Ito po ang nakasulat. Kaya't, lagi, pag sinabing lagi, lagi yun. Lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuri mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan, kay Jesus Christ. Labi lang din ang gagamitin. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Ayan. Ibig sabihin, pagka tumulong ka sa kapwa, doon sa nangangailangan ng tulong ibig sabihin, nalulugod pala sa iyo ang Panginoon. Yan, very good ka sa Panginoon, nalulugod siya sa iyo pag tumulong ka sa kapwa. Huwag niyo hong tutulungan yung naglalagay ng bank account sa kanyang monitor. Ibig sabihin niya, nag-iipon niya ng pera sa bangko. Hello? May bank account nag-iipon ng pera yan. Huwag niyong tutulungan ang mga tao na yan dahil gagamitin pampatayo lang yan ng bahay nila, pambibili ng kotse, nagpaplanong bumili, Kala mo, hindi ko alam, Ayan. Paano yung sasakyan na binili, ginagamit na ng kanyang pamilya, ng kanyang mga kapatid. Ginagamit na. Hindi na po sa iglesia, kaya kawawa po yung si 10 Tamil ni Brother Bert. Ayan. Kaya pagsusulitan mo yan, Pastor Jacob Santos, yung ginagawa mo na yan. O ngayon, marami na pong umalis sa iyong itinayong relihiyon, nasa abroad. Marami nang umalis, kaya asahan mo, kakaunti na lang ang abuloy. Kakaunti na lang yan, kasi nga, nakahalata na ang isa sa nakakalata doon, sinasabi natin, bahay yon, hindi bahay sambahan, hindi bahay niya. Ayan mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, yan po ang dapat natin gawin, tumulong sa kapwa.
Number 1 po, na gagawin natin, mga kapatid, mga kapwa Kristiyano, number 1, bago matulog, yan, dapat laging inaalaala si Jesus Christ. No more, no less, dapat si Jesus Christ palagi. Yan, ngayon, tulong sa kapwa. Yan ang kinalulugdan ng Panginoon Diyos, ang pagtulong sa kapwa. Kaya, huwag nating kalilimutan talaga yung mga bagay na yan. Napakadali lang. O ngayon, si Jesus Christ nag-i-invite. Sabi niya, I'm gonna knock on your door, ring on your bell, knock on your window too. Kumakatok po si Jesus Christ sa inyong mga pintuan. Sabi niya, kumakatok ako sa pintuan. Kung diringgin ninyo man aking tinig, ako'y papasok sa kanya. At kasabay kaming kakain. Ayan, yun lang po ang gusto ni Jesus Christ. Literal man o spiritual, bahay pa rin po ang pinag-uusapan. Ibig sabihin, pwede nang tumawag sa pangalan ni Jesus Christ kahit sa loob ng bahay. Hindi na kailangan pa pumunta sa bahay-sambahan ng pastor, pumunta sa bahay-sambahan ng ganito, sa bahay lang pwede na. Okay, sige po, hanggang sa muli nating pagkikita, huwag kayong mawawala. Paalam!